Nasa batang construction materials na mababa umano ang kalidad at hindi pa dumaan sa tamang pagsusuri sa isang raid sa Cavite kahapon. Ayon kay Rehabilitation Czar Ping Lacson, na ipupuslit daw sa bansa ang mga substandard na material at nagagamit pa sa pagsasayos ng mga lugar na sinalanta ng bagyong Yolanda. Balita hatid ni Marisol Abduraman. Sa bisa ng search warrant, pinasok ng CIDG ang 4,000 square meters na bodegang ito sa loob ng Golden Gate Industrial Park sa General Trias, Cavite. Ang pakay ng raid, ang Steel Tower Corporation. We had a test buy. It's positive, substandard. Kasama ng CIDG ang Philippine Iron and Steel Institute, isang NGO na kinabibilangan ng mga steel company sa buong bansa. Kung kanino naka-registered, at the same time kung ano yung size markings niya. Underweight or undersize yung bakal na 8 mm. Ang standard is 2.12, so it's less than. Ang mga angle bar na ito, kulang din daw sa dapat na timbang na 11.7 kilo kada peraso. Maliban sa mga bakal, substandard din daw ang mga yerong ito dahil bukod sa kitang-kita na napakanipis nito, napakagaan din at wala rin nakitang markings dito kung saan dapat nakasulat ang mga specifics tulad na lamang halimbawa kung ganito kahaba, ganito kakapal at kung ano ang bigat nito. Si Rehabilitation Czar Panfilo Ping Lacson ang nagtip sa Department of Trade and Industry na maraming substandard na construction material ang napupusit sa bansa at dinadala sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Yolanda. So sa 50 kilometers o 55 kilometers per hour, lilipad na to. Hindi lilipad pala, mapupunit. 250 kilometers per hour ang wind resistance at pagkatapos intensity 9 earthquake. So hindi natin dapat payagan na magkaroon ng ganitong klase mga substandard materials. Inaresto ng CIDG sina Jason Ang at Andrew Go na kabilang sa mga may-ari ng kumpanya. Hindi ko rin alam bakit may ganong substandard since hindi naman kami manufacturer. In the first point, we're just buy and sell traders. Nasa 40 million pesos ang halaga ng mga substandard na material na kinumpiska. Sasampahan naman ang kasong paglabag sa Standards Law of the Philippines at Consumer Act ang mga suspect. Marisol Abduraman, GMA News.